welcome sa lahat ng bagong subscriber, no? At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo. So ang topic natin ngayon is kung paano ba gumawa ng floor plan o layout ng gusto mong bahay. So ginawa ko tong video na to para yung mga hindi pa alam kung paano gumawa, at saka yung mga gustong magpagawa pero hindi afford yung bayad sa gagawa, pwede rin kayo na lang yung gumawa ng sarili nyong plano. So pwede nyo ma-download ang AutoCAD. Nasa baba yung link binigay ko, download nyo lang yan, at saka i-follow nyo yung instruction ng pag-install. At saka meron din ako mga videos sa basic tutorial ng AutoCAD. So step by step, panoorin nyo yung video hanggang sa matuto kayo. So yun, no. So ang first step natin pag gumagawa tayo ng floor plan is iset natin yung units natin. So type UN for units. So select tayo dito sa insertion scale, pili tayo kung meters or centimeters yung gagamitin mo. So sa Pinas, usually yung ginagamit natin is nasa centimeters or meters. So ang gagamitin ko ngayon is meters. So select meters, tapos okay. After nyan, mag-set tayo ng mga items sa layer. Items meaning yung mga parts ng floor plan natin. Example, yung doors, yung walls, windows, at etc. So punta ka sa layers, type LA. Yan, labas itong dialog box. Tsaka kung gagawa ka ng bagong layer, click mo to dito. Example, meron kang layer for walls. Yan, click ka dito. Meron kang layer for window. Yan, tsaka layer for doors. Tsaka meron ka rin layer ng column, yung poste ng bahay mo. Yan. Tsaka ito naman, property line, meaning yung lupa mo. Yan. Tsaka itong center line. Explain ko lang mamaya kung ano tong center line. So dito sa layer, masiset natin yung bawat properties ng object mo. So kung example, dito sa wall, i-set natin yung kulay ng wall para pagtingin natin sa drawing natin is madali lang natin ma-identify kung anong part ng bahay yung kulay ng drawing. So example, for walls, mag-set tayo ng kulay blue. Yan, select natin yung blue. Tsaka ito. Yan. Tapos yung line type, yung line weight, since wall siya, siyempre yung walls, pagtingin natin sa floor plan, dapat makapal siya. So select natin yung medyo makapal-kapal na na line weight. Example dito sa 35 or 35 na lang. Yan, click OK. Yan. Tapos kung anong klaseng linya yung gagamitin natin, may dash ba or continuous. Kung magsiselect ka pa ng marami, meron dyan dito. Yan. Pero since wall itong gagamitin natin, doon lang tayo sa continuous. So yan, meron na tayo dyan. Yung windows, select natin yung color ng windows.
pili tayo dito, kulay, any color you want. So dito sa yellow, tsaka yung niya, yung line weight sample, medyo dapat kung yung window natin, yung line weight ng window natin is mababa lang sa walls natin. So example, dito lang tayo sa 20 or 25 para pagtingin natin, pag na-print na natin yung floor plan, pag tingin natin sa papel, madali lang natin ma-identify kung ito yung walls, kung ito yung windows, diba? So yan yung purpose ng line weights natin. So click natin yung 20, click OK. Yan. Dito naman sa doors, hanap tayo ng kulay sa doors. Example, green or green. Yan. Tapos yung line weight, ito dito, hanap tayo. Example, nasa 15. Yan. So yan, yung line type niya is continuous lang. Itong sa column, yung poste natin, siyempre malaki-laki din to. So set natin ang kulay, set natin as red. Yan. Set natin ang line type, baka mag-dash na lang tayo dito para madali natin ma-identify. Yan, dash. Ito. Yan. Select to. Ito. Yan. Yan. Tapos property line, yung lupa mo, select natin dyan. Yan. O ito. Or kahit ito gray. O ito na lang. Brown. Yan. At saka itong center line. Itong center line is parang ito yung, kung gagawa ka ng layout sa actual, ito yung nylon, yung center ng hollow block. Yan. So ito, set natin to center line, ito lang. Yan. Tapos yung yung line weight 0 lang. Yan. So after nyan, mag-set tayo ng mag-set ka rin ka kung ano yung layer na gagamitin mo. Since ito ang first start natin ng drawing, gagawa muna tayo ng layout sa lupa natin. So select natin yung property line, select property line, tapos itong check mark. So nakaset ka rin ka na. So yan, naka-check na. So pwede mo na ito i-close. So example, yung lupa mo is 100 square meter. So tapos yung dimension niya is 10 by 10, meaning yung haba is 10 at saka yung lapad is 10. So gawa ka ng rectangle. Yan, specify other point or area, type A 100 kasi 100 square meter yun. Tapos calculate rectangle dimensions based on length. So yung length mo is 10 kasi 10 by 10 yung dimensions mo. So type 10, enter. Yan. Wala kasi medyo dark yun. Zoom all. Wala. Sana yun. Yun. Hindi ko mahanap. Ito yung 10 by 10 na rectangle natin. So ito na. After nyan, i-explode natin.
After mong ma-explode, gawa tayo ng circle muna dito. Kasi ito yung parang yung muhon na tinatawag na ginagawa after ng survey. Yung cylinder concrete na tinuturok sa lupa para maging sign na hanggang dun lang yung area mo. Yan. Lagyan natin yung circle. Tapos copy natin. CO for copy. Yan. Click natin dito. Yan. 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 Ito. Tsaka ito. Yan. So after nyan, maglalagay tayo ng sign dito na property line by using text command. So empty for text. Click dito. Yan. So type natin property line. Yan. Medyo malaki-laki siya. Paliitin natin. Select muna natin to by Control A. Tapos dito type natin 0.1. Tapos enter. Then click here. Tapos select natin, i-move natin to by move, command M for move. Tapos select, enter. Yan. Yan. So ito na yung natin lupa. After nyan, since 100 square meter yung lupa mo, so 60% or less, yan yung gagawin mong floor area o yung actual size ng lupa mo. So palagay na lang natin na 60%. So 60% ng 100 is 60 square meter. So yung bahay mo is 60 square meter. Dapat kasi hindi natin to yung 100 square meter, hindi natin ilahat yung floor area kasi meron sa National Building Code yung rules na dapat may setback tayo. So example, yung setback natin from dito sa property line is 1 meter. Palagay lang natin, so offset tayo ng 1.5. Yan, 1.5. So click natin to, tapos dito 1.5 yan. So tapos dito na naman is 1.5, offset 1.5. Yan. Tsaka dito palagay natin 1.5 din. 1.5. Example lang to dito kasi minsan kasi yung setback is nasa mga 2 meters. Yan. So ito dito area is yung likod ng bahay mo. Ito yung right side, ito yung left side, tsaka ito yung right side. Tsaka dito sa frontage mo mga 2.5, palagay na lang natin na 2.5. So offset ka ng 2.5 using by offset command, type O, enter. Tapos yung distance dito hanggang dun, assuming meron tayong 2.5. Yan. Click natin tong line, tapos dito. So yan. So dito, itong area na to, ito na ang magiging floor area mo. Yan. So nakita natin yung dito na side parang masikip siya. Example, kung meron kang sasakyan, hindi magkakasya dito yung kotse mo, diba? So best way, mas lakihan pa talaga natin yung distance dito hanggang dito. So yung 2.5 palagay natin 3. So erase muna natin to, tapos offset tayo ulit, offset 3. Yan. So yan. So maluwag na yung frontage mo. At dito
dito na offset dito is 1.5, palagay na natin na 2 or 2.5, erase natin. Yan. Palagay natin offset 2.5. Yan. So parang maliit din. Yung standard size pala ng yung kotse is 3. So offset natin to 3. Yan. Palagay natin 3. So yung dito, kung meron kang kotse, pwede natin itong gawing dito na carport, di ba? So sukatin natin kung ilan ang natira sa floor area mo dito by using AA command. AA. Yan. Hindi natin mahanap yung intersection. Yung dito is intersection to. No? So para mahanap mo yung intersection, click mo lang yung press mo lang yung shift, tapos right click ka, tapos hanapin mo dito yung intersection. Yan. Click mo yan, tapos dito mahanap yan. Yan. Click mo na to yung X, tapos shift na naman, right click, intersection. Yan. Yan. Intersection. Dito. Intersection ulit. Yan. So yung area ng floor area natin is 30.25 square meter. No? So maliit-liit din siya. Pwede na natin i-adjust kung example ayaw mo na maglagay ng carport. So ibalik natin sa 1.5 meters yung setback, yung setback natin. Tsaka adjust din natin tong yung setback natin sa front para malaki-laki yung floor area mo. Yan. So assume, palagay natin na 2.5 lang yung sa frontage, offset 2.5 dito. Yan. Tapos yung dito na side is 1.5, offset 1.5. So, yan. So, ito na yung kabuuang sukat ng bahay mo. So, sukatin natin ulit. Bago yan, para mas madali natin mahanap yung intersection point, command mo lang yung OS. Tapos, check mo dito yung intersection. Tapos, okay. Para pag kuha mo ng area, AA, automatic na siya mag-detect kung saan yung intersection. Yan. 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 Tapos enter. So dito mo naman, ito yung sukat ng floor area mo, which is 42 square meter. So assume ito na yung final na natin, floor area. Kunin na natin to, i-trim na natin itong mga extended line dito. So, by trim command, TR for trim, double space, or enter, click natin to. Click, 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 click. So, ito na yung final floor area mo, which is 42 square meter. So, sa area na to, dito mo na hahatiin yung mga space ng bahay mo, yung bedrooms, yung kusina, yung dining, yung living. So dito na lahat. So after nyan, i-group or i-block natin tong property line para pag click mo, isa lang siya, itong property line, nakaseparate siya dapat. Yan. Yan. So para magawa yan, click natin to, itong property line lahat. Hindi natin isama to kasi ito yung floor area, diba? So yan, click natin object. After select that, type mo yung B for block. So any name you want. So ito property line, enter. So yan, pag select mo yan, so select na siya, naka-block na yan siya. After that, so ito na yung floor area natin. So
So after mong ma-finalize yung floor area natin, dito na tayo mag-divide ng mga divisions ng bahay. So bago yan, iset muna natin tong final area natin as center line sa layer. Tapos maglagay tayo ng dimensions. So DLI for dim linear here, endpoint to endpoint. So 7 meters yung width at saka 6 meters yung height natin. So ito na yung reference natin, yung sukat. So dito na, divide na natin kung saan naabot yung area natin. So assume natin na dalawa yung bedrooms natin, no? So dito meron tayong 6 meters length, pwede tayong gumawa ng dalawang bedrooms. So yung size ng mga bedrooms is merong standard yan. Kung gusto nyo malaman yung mga standard sizes ng mga sukat ng bahay, pwede kayong bumili ng libro na building design sa National Bookstore. Meron dyan, marami doon. Kasi yun yung mga isa din yun sa mga reference ng mga architect dyan, sa mga engineers, mga civil engineer dyan. So ito, meron tayong 6 meters na taas. So gagawa tayo ng dalawang bedrooms. So pwede natin gawin na 9 square meter every bedrooms. So 6 meters, tapos dito offset lang natin ng 3. So offset command, tapos 3. Yan. Tapos dito offset tayo ng 3 din. Dito pataas. Yan. So para yung every room natin is 9 square meter. Susukatin natin yan by AA or area command. So AA dito, endpoint, tsaka dito, so 9 square meter yung area natin, makikita natin dito sa baba. So meron na tayong dalawang bedrooms. Kunin muna natin tong linya sa gitna. So trim command. So ito na yung bedrooms natin. After that, yung CR, locate natin yung CR. So dito pwede tayong gumawa ng CR dito. Meron ding standard size yung CR, which is 3.2 square meter minimum. So nasa mga 1.2 by 1.8 square meter yan. So offset natin tong linya dito by 1.8. Offset 1.8 dito. Tsaka offset din natin ito ng 1.2. Yan. So yan, ito na yung CR natin. So trim natin para makuha itong mga linya natin dito. Yan. Yan. So pansin nyo, kung dito yung bedrooms mo, yan, dito, at saka ito yung CR, masyado pang malaki yung area mo dito. Sukatin natin ilang meters yan. Yan, perpendicular, kunin natin dito. So meron ka bang 2.2 meters. So sayang kung hindi magamit, di ba? Kung pwede at least 1.2 meters lang yung daan natin dito, yung pwede natin gawing exit area. So pwede pa natin lakihan yung bedrooms nito, di ba? So offset ka na naman ng
offset 1.2. Samples lang to tapos extend natin dito na line, itong line na to, extend dito, tapos trim natin dito para ito na yung hallway, tsaka ito i-trim natin ito. So ito na, sa dito na room naragdagan ka ng itong area, so lumaki yung space mo. So pwede mo na itong magamit kung ano bang gagamitin mo dito or what, diba? So ganyan lang. Ito yung CR, nagawa ka naman ng kusina. So dito pwede mo itong gawing kusina dito, itong area na to. So offset mo itong wall na to by 0.6, offset 0.6 meters. Yan. So ito na bali yung lababo mo dito. So extend mo dito. Yan. So yan. Ito yung kitchen mo. Tapos dito, ito na yung living area mo. Dito na side. Diba? So offset natin ng at least 3. Example 3. Kung i-offset natin ng 3 dito, ito na lang matitira sa dining mo. So masyadong mataas. So try natin ang 2.5, offset 2.5. Yan. So sukatin natin kung ilan na lang matira. Yan, perpendicular. So meron ka pang 1.7 na matitira sa dining mo. So example, parang medyo maliit. So adjust na naman natin, di ba? Example, at least 2. Offset natin 2 meters yung dito mula doon. So yan. So itong part na to, ito yung living, saka ito yung dining. So sukatin natin ulit kung mag dining ako dito, ilang meters kaya. So 2.2. Tsaka dito is 2 meters. So i-analyze mo kung okay na sa'yo yung space. So pwede mo na i-finalize na ito lang yung sukat. So dito ang 2, ito yung living area ko, which is 2 meters yung haba, at saka ito yung dining ko. So yan. So after that, trim natin dito, ito, yan, tsaka yan. Sample, meron kang hallway dito na 1 meter din, or 1.2, yan, yan, or pwede nating i-dagdag yung area dito. Pwede natin i-extend tong line na to, ito, dito na line. So extend dito, click natin yan, extend mo naman to, saka ito. So trim natin yan, erase natin to. So itong dalawang to, ito na yung bedroom mo. Kung i-analyze mo, masyadong malaki yung bedroom mo, diba? Malaki yung bedroom mo, tapos dito maliit lang yung living mo. So i-analyze lang natin, assume lang natin na ito talaga yung yung final decision mo na layout ng bahay mo, which is malaki yung bedroom kaysa malaki yung dining at saka living. So finalize mo na yan. So ito na, dito na natin magagamit yung natin center line, which is maglalagay na tayo ng walls. Offset na natin yung ito na line at saka yung iba. So gagawa tayo ng walls na offset. Example, yung thickness ng wall natin is 15 cm or yung 4 inches na concrete hollow block. So offset natin ng 0.075